Kapamilya, dumarami na ang bilang ng mga sasakyan na nabiktima ng pambabato sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Agad naman itong pinaimbestigahan ng pamunuan ng NLEX habang todo bantay na rin ang mga pulis. Papatrol sa Cecilia Rizabal. Kita sa cellphone video na ito ang pagresponde ng mga taga-NLEX sa isang delivery truck na basag ang windshield habang tumatakbo sa NLEX northbound patungo ng Tabang exit alauna ng madaling araw noong Huwebes. Sa likod naman ito ay isang Toyota Vios na may tama rin sa salamin at isang Isuzu Crosswind na may tama naman sa tagiliran. Nabiktima rin noon ang sinasakyang van ni Elmer. Kwento niya, sunod-sunod raw silang pinaulanan ng malalaking bato mula sa kabilang bakod sa Barangay Malis, Giginto, Bulacan. Ito po sana kami para abulin ng babato. Hindi po, ang inisip po ng driver namin, set up po yun, ma-hold up kami. Dumiretso na po kami ng toll gate. Sa isang statement, sinabi ng Tollways Management Corporation o TMC, ang operator ng NLEX, SCTEX at SFEX na iniimbestigahan na nila ang pangyayari. Pinapayuhan rin nila ang mga apektadong motorista na magsampa ng reklamo sa otoridad. Ayon pa sa TMC, hindi ito ang unang insidente ng pamamato sa kahabaan ng NLEX. Higit 100 na ang naitala nilang pamamato sa taong ito, lalo na sa Balintawak hanggang Santa Rita. Kadalasang gumagawa raw nito ay mga kabataang naglalaro sa mga footbridge o kalapit na bakod. Pero ang anggulong pinag-aaralan ng pulis, beginning for hold up activity. Inikwento ng paramedic, mas grabe nga yung isang araw, yung rebo. Kasi tumaob daw eh. Yung mga nambato daw yata yung tumulong, tapos ninakawan pa yung rebo. ang pangamba ngayon ng mga motorista baka isunod pa ang iba at baka pagmulan pa ng mas malalang aksidente. Cecilia Rizabal, Patrol ng Pilipino. Umapela si Palace Undersecretary Renato Ebarrile Sr. sa mga magulang ng mga suspect sa pamamaril sa kanyang anak na ito'y isuko. Nasa Zamboanga si Ebarrile nang mabaril at mapatay ang kanyang anak na si Renato Jr. noong Miyerkules. Kahapon, humarap na nga sa Quezon City Police ang British national na si Stephen Pollard na may-ari ng sasakyang ginamit umano sa krimen. Sa investigasyon kasi ng PNP, natukoy na ang stepson ni Pollard na si Jason Ivler na may dala ng sasakyan at namaril kay Ebarrile. Pero dahil hindi bitbit ni Pollard si Ivler, isang manhunt operation na ang isinasagawa ng PNP at NBI para matunton ang suspect. Kasabay ng pagsisimula sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy sa COMELEC kahapon, nagsilutangan na ang mga kakaibang kandidato at sa unang ratsyada ng tambayan sa halalan, kilalanin ang Wash Your Car Boy na nangarap maging Pangulo ng Bansa sa tambayan ni Mark Logan. Manok, for president! Nagmamadali si Manok bumalik ng COMELEC. Wala pa raw kasi siyang picture na naisubmit. Baka habulin ka ng plancha. Ha? Ha? Nalukot po ka. Nalukot. Maraming fans gumanon sa'yo, nalukot. Wala man siyang planchadong plataforma. Kalikasan ang ipinaglalaban niya. Tawag po sa akin, Manok. Yan po. Manok, pinsan ka rin ng pusa raw. Opo. Yan po. Pumili ka na ba ng commercial spot sa Animal Planet, di ba? Hindi pa po. Kung may mga presidentiable na laki sa hirap, itong si Manok, ampun lang, kakaiyak. Yan po lang po ako. Sinong nanay mo, si Chicken Joy? Suportado niya raw ang kampanya ng kapamilya para sa malinis na halalan. For president po. Hindi po para sa akin, sa inyo po. Para yung mga lumalaban na boto mo, boycott po, nandito na po ang kanilang Manok. Boto mo, boycott mo. Ay, boto mo, patrol mo. At atin-atin lang, bilang alagad ng kalikasan, may kapangyarihan daw siyang patigilin ang ulan. Di ba kahapon umuulan, kinanong ka, uminto ka, di ba uminto noon kahapon? Ay, ikaw ba nagpahinto ng ulan? Inaabot ako sa highway noon. Uminto ka kahapon. Sabi, biglang tumigil ang ulan. Ikaw pala Ako yun. Pag po ako nanalo, lahat po ng bumoto sa akin, harapol ko kayo. Binoto mo ko, nakuha ko pangalan mo, ikaw ko po sa Malacayan. Advisor kita. May Happy Meal. Opo. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. 34 days na lamang, Pasko na. At yan ang TV Patrol World, hatid namin ang mga balitang kailangan nyo malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasa pong balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas! Kumasenso ka!